Chapter 1. By Catherine Elaines. Patuloy ang masaganang pagdaloy ng luha ni Kay habang tinitingnan niya sa side mirror ang mansyon ng kanyang lolo. Nasa kotse na siya ng mga sandaling iyon matapos mag-walkout sa study, hindi pa man natatapos basahin ni Attorney Frank Santillan ang last will and testament ni Don Felipe Juan de Henares, ang bilyonaryo niyang abuelo. Pakialamerong abuelo rather. All her life she had conformed to his wishes. Lahat ng desisyon niya, hinayaan niyang panghimasukan ito. Ang eskwelahang papasukan niya, ang kursong kukunin niya, ang mga tipo ng lalaking manliligaw sa kanya, lahat kailangan aprobado nito. At nagising na lamang siya isang umaga na hindi na siya ang may kontrol sa buhay niya. Still, she didn't mind. Nakikita niya namang napapabuti siya kahit minamanipula na nito maging ang personal niyang buhay. At hindi niya akalaing hanggang sa huling sandali ay may iniwan pa rin itong kautosang kailangan niyang sundin. Kung hindi ay malaki ang mawawala sa kanya. Wala siyang pakialam sa yaman, ang isla lamang ang mahalaga sa kanya. How I hate you, old man. Osel niya habang tinutuyo ang basa niyang mukha. Nasasabi niya na lamang iyon dahil talagang sukdula na ang ginawa nito. But deep within her, she loved him. Yes, despite everything. Ang abuelo na ang naging tanging pamilya niya mula noong 10 taong gulang pa lamang siya at mamatay sa plane crash ang mama niya ang nag-iisang anak nito. Ang kanyang ama ay hindi na niya nakilala pa. Ayon sa Don, ay patay na rin daw ito. She grew up being his princess. He had given her everything, even unwanted luxuries. Hindi rin ito nagkulang ng aruga at pagkalinga sa kanya, kaya labis ang respeto at pagmamahal niya sa abuelo. Bilang ganti, sinunod niya lahat ng ipinapagawa nito nang walang anumang reklamo. Years passed, she graduated with a degree in hotel and restaurant management. Kursong pinili rin ng lolo niya. Isang buwan lamang pagkatapos ng kanyang graduation ay may trabaho nang naghihintay sa kanya sa isang kilalang hotel sa Macau. Hindi niya tinanggap ang alok dahil nais dito sa Pilipinas gamitin ang kanyang nalalaman at ayaw niya ring iwan ang matanda. Punong-puno siya ng kumpiyansa sa sarili na mag-apply siya ng mga kilalang hotels at restaurants sa bansa. Gusto niyang patunayan sa sarili na magagawa niyang umangat sa sarili niyang kakayahan hindi dahil apo siya ng isang bilyonaryo, kaya hindi niya piniling pumasok sa kumpanya nito. Pero sunod-sunod na rejections ang natanggap niya. Lahat ng hotels at restaurants na sinubukan niyang pasukin ay hindi siya tinanggap. Halos pare-pareho lamang ang dahilan ng mga ito, may natanggap ng iba. Hindi siya naniwala dahil confident siya sa kanyang credentials. May kutob siyang may taong nasa likod ng lahat. Hindi nga siya nagkamali, ang impluwensya ng lolo niya ang dahilan. Matapos malaman ng lahat ay umiiyak niyang kinausap ng masinsinan ang abuelo. Doon niya nalaman na ang nais pala nito ay hasain siya bilang kapalit nito sa hinaharap. Hindi niya pinangarap maging business magnate, simpleng buhay lamang ang nais niya. Iyong walang masyadong pressures at sakit ng ulo. Pero si Don Felipe Juan pa rin ang nasunod. Nang sumunod na mga buwan ay nakita na lamang niya ang sarili na nag-aaral sa isang culinary school sa Europe. At pagbalik niya ng Pilipinas na isa na siyang chef, ang abuelo naman ang naging final instructor niya ng actual lessons tungkol sa imperyo nito na nahahati sa real estate at food investments. Ang DJ Foods, isang kilalang restaurant sa Pilipinas na may franchise sa iba't ibang bansa sa Asia, Europe, at South America at ang DJ States na nasa likod ng nangungunang residential subdivisions at condominium properties sa bansa. Pagkalipas ng 2 taon, marahil sa tingin ni Don Felipe ay handa na siya sa lahat kaya nagawa na nito ang silent na madalas nitong sabihin sa kanya noon. Ayon dito, kapag dumating na ang oras na iiwan siya nito sa mundo, gagawin nito iyon ng tahimik. Nangyari nga ang sinabi nito nang matagpuan niya itong wala ng buhay sa silid nito isang umaga. Noong una, inakala niyang natutulog lamang ito. But when she touched him, there was no sign of life. Inatake ito sa puso habang natutulog. Humahagulhol na lamang siya at mahigpit itong niyapos. 4 days later, dumating sa mansyon ng trusted lawyer nito upang basahin sa kanya ang last will and testament ng kanyang abuelo. Sa umpisa pa lamang ng basahan ay kinakabahan na siya.
Inaasahan na niyang kahit wala na ang abuelo ay may iniwan pa rin itong instructions na kailangan niyang sundin. Nakahinga siya ng maluwang nang halos matapos na nitong basahin ang will ay wala naman siyang narinig na hindi kanais-nais. Half of the Dihin Ares wealth was hers legally bilang mana niya sa yumao niyang ina. At ang kalahati na nanatiling pag-aari ng abuelo ay iniiwan sa pinakakatiwalaan nitong manggagawa at sa paborito nitong mga charity institutions. So, that was all, Tito. Aniya sa kausap na para na rin niyang ama. Binata pa lamang ito ay abogado na ng lolo niya. Diamond K. Mababa nitong osal sa buo niyang pangalan. Correction, K, Tito. Hindi niya gustong tinatawag siyang Diamond dahil pakiramdam niya bato siya at hindi tao. Hindi pa tapos, there is an attached addendum. Adam, what? Bulalas niya at napatayo mula sa silya. Nanlalaki ang mga mata niyang nakatitig sa abogado. Kumabog ng husto ang dibdib niya. May kutob siyang hindi niya magugustuhan ng mga susunod niyang maririnig. You mean, there's an attached stipulation? Gusto niyang manghina. Yes. Half of the entire Dehen Ares will is legally yours, hindi yun maaaring galawin ni Don Felipe. Pero ang kalahati ay maaaring mawala sa'yo kung hindi mo susundin ang nilalaman ng. No. Makakabuting pakinggan mo ang babasahin ko, Kay. Wala siyang nagawa kundi pakinggan ng abogado. Pero mas masama pa kaya sa inaasahan niya ang nakapaloob sa stipulation. Kailangan niyang magpakasal sa loob ng 1 buwan o mawawala sa kanya ang kalahati ng kabuuan niyang mana. Not the Diamond Island. Nanlulumong osal niya at nanghihinang napahawak sa mesa. Kasama sa mga properties na mawawala sa kanya ang binanggit niyang isla na matatagpuan sa Mindoro. No. Nagsimula ng pamatak ang luha niya. She could afford to lose all his inheritance but not the island. That place held so much happy memories. Doon niya halos ginugol ang kabataan niya kasama ang kanyang ina at abuelo. Binili yun ni Don Felipe sa mismong araw na isinilang siya. At ang islang iyon ang saksi sa mga paglalaro nilang mag-ina. Sa pamamangka at pamimingwit nila doon sa paggawa niya ng mga kastilyong buhangin. No, Tito. Nagsunod-sunod na ang patak ng luha niya. Hindi maaaring mawala sa akin ang isla, sa akin mismo ipinangalan ni Mama. Akin ang islang iyon. She cried. Iyon ang nakapaloob sa stipulation sakaling hindi niya nagawa ang nais ng lolo. At ang iba pang natitirang ari-arian ay may kani-kanyang magmamana kapag hindi niya nagawa ang kondisyong nasa testamento. Kung ganoon, kailangan mong gawin ang nakapaloob sa. How I hate his damn manipulation. Alam ni Don Felipe na hindi niya haaya ang mawala ang isla kaya marahil iyon ang ginamit nito para mapasunod niya sa nais nitong mangyari. Ipakakasal siya sa isang estranghero na kahit anino ay hindi pa niya nakikita. Kay, hiha. Hindi na niya naintindihan pa ang mga sumunod nitong binasa. Maging nang banggitin nito ang pangalan ng estranghero na kailangan niyang pakasalan ay bahagya na lamang niyang narinig. Hindi na nag-sink in sa kanya. Umiiyak na tumatakbo siya palabas ng study upang iwan ang abogado. At lahat ng kalokohang narinig niya kung sana nga isang kalokohan lamang ang lahat. Kay. Magkahalong ekspresyon ng pagtataka at pag-aalala ang mababaka sa mukha ni Warren nang makita siya. Dahil wala na siyang alam na pupuntahan at wala naman siyang nobyo sa kasalukuyan, nagtungo siya sa bahay nito. Tulad niya shift din ito at nagkakilala sila sa Europe. Pinuntahan niya ang lalaki para may makausap. Pakiramdam niya kasi ay sabog na ang utak niya dahil sa nalaman mula kay Attorney Santillan. Gulong-gulo siya. Hindi niya gustong magpakasal sa kung sino mang palato na yon pero hindi rin niya nais mawala sa kanya ang isla. May kasama ka ba? Tanong niya, babae ang tinutukoy niya. Wala, tuloy ka. Anong nangyari sa'yo? I'm in a damn trouble. I guess so. Parang 1 linggo kang umiyak nang walang tigil Hinela na siya nito papasok sa bakuran. Nang sumunod na ang mga sandali ay natagpuan niya ang sariling naglalahad ng saloobin dito.
Nanatiling nakikinig lamang si Warren, hindi ito nagsalita ng kahit ano. Anong plano mo? Anito pagkalipas ng mahabang katahimikan matapos ang paglalahad niya. Kaya nga ikaw ang naisip kong puntahan ikaw ang pinaka-sensible sa mga kaibigan ko. Any advice? Napabuntong hininga ito. Given the Henares wealth, magagawa mo bumili kahit 100 isla kay. Anito at tumabi sa kanya sa malambot na sofa. Hinagod-hagod nito ang likod niya. Samantalang kung magpapakasal ka sa lalaking ni dulo ng buhok ay hindi mo pa nakikita, nakataya ang panghabang buhay mong kaligayahan. Yeah. At ayon sa stipulation, no annulment to follow. At kailangan na rin naming magsama sa isang bubong sa loob ng 4 na taon. When I turn 30, saka pa lamang ako maaaring mag-file ng annulment. Talagang gusto ni Lolo ang lalaking iyon. Who is he, anyway? Anak raw ng best friend niya. Best friend na minsang nagligtas ng buhay niya noong kabataan nila at nasa gera sila. Former US soldier si Lolo. Minsan na niyang naikwento sa akin iyon noong bata pa ako. After the war nagpa siya silang umuwi ng Pilipinas, ang negosyo na ng kanyang-kanyang pamilya ang hinarap nila hanggang nakamit nila ang yaman at impluwensyang hangad nilang pareho. Napagkasundoan raw nila o mga binata pa sila na para hindi maputol ang kanilang ugnayan, ipakakasal nila ang kanilang anak sa hinaharap. Ayon kay Lolo noon, rebelde at spoiled raw si Mama. Hindi niya alam na may boyfriend na pala ito. And soon, she carried me in her womb. Kaya hindi natuloy ang matandang kasunduan sa first generation? Yeah, I guess. Pero wala nang nabanggit pa si Lolo tungkol doon. Akala ko, hindi naabot pa sa akin ang kasunduang sinabi niya. God. Magpapakasal ako sa isang lalaking na hindi ko kilala, Warren. This is pure insanity. At namamasa ang mga matang tumawa siya ng magpakla. But the stranger caused half of Grandpa's empire. Tumulong muli ang luha niya. At kasama naroon ang Diamond Island na alam kong alam ni Lolo na hindi ko hahayaang mapunta sa iba. Nakakaunawang kinabig siya ni Warren nang lalo siyang umiyak. You still have weeks to think, right? Yeah. I'll suggest 2 things. Magagawa mo bang iwan ang mga negosyo ng lolo mo? Alam ni Tito Frank ang dapat gawin habang wala ako. Good. Give yourself 2 weeks to forget all this. Unwind, go somewhere else to places you've never been before. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin, be free. Then after 2 weeks, bumalik ka at harapin ang lahat ng ito. Talk to Attorney Santillan, tell him to check the man. Pagbalik mo, basahin mo ang investigator's report tungkol sa kanya, then meet him. Kilalanin mo ang lalaking yon. Kung sakasakaling magpapakasal ka dahil hindi mo kayang mawala ang kalahati ng mana mo, or mas tamang sabihin ang isla lang. Marry him, total naman nagawa mo na ang lahat ng gusto mong gawin sa loob ng 2 linggong ibibigay mo sa sarili mo. Napatitig siya sa kaibigan at napaisip. Then slowly a smile appeared on her lips. Niyapos niya ito. Paano na lang ako kung wala ka? He pinched her nose. Hindi ako mawawala sa'yo, kaya paano mong malalaman? At hinigpitan nito ang yapes sa kanya. Ang uri ng yakap ng isang kuya sa nakababata nitong kapatid. Bakit ba hindi na lang naging ikaw ang apo ng best friend ni Lolo? Ang lakas ng naging pagtawa nito. Chapter 2. Halos ibagsak ni Rance ang malaking katawan sa malapad na kama. Ipinikit niya ng mariin ang mga mata at mabigat na napabuntong hininga. Nang nagmulat siya at tumambad sa kanya ang kisame ang magagandang ulap at ang asul na dagat. Muli siyang napabuntong ng hininga. Ang seashore view sa kisame sa silid niya ay ipinaguhit pa niya sa kaibigan niyang artist na nakilala niya sa bench na isa sa mga tourist spot sa Sorsogon. Nasa kabilang bahagi lamang ng isla ang nabili niyang resort, ilang taon na ang lumipas. Ang view sa kanyang kisame ay ginaya lamang sa larawang kuha niya sa resort. Pakiramdam niya ay nawawala ang pagod niya kapag nakatitig siya sa view na iyon. Subalit ngayon, pakiramdam niya ay lalo lamang dumagdag ang payapang larawan ng karagatan sa emptiness na nararamdaman niya. He suddenly felt old and tired.
And he realized just now his life was dumb boring. Kagagaling lamang niya sa isang high school reunion ng batch niya. At doon, muli niyang nakita ang halos lahat ng mga kaklase niya pagkatapos ng 15 taon. Mahigit kalahati ng mga kaklase niya ay matagumpay sa larangang pinili. Ang iba naman ay hindi pinalad na magtagumpay financially pero masaya naman sa mga piniling landas. One thing he noticed, ang ilan ay may mga anak na. May mga ikinasa lamang at ang mga natitirang hindi pa nagsisettle down ay kasama naman ng mga nobyo at nubya. Meaning, may mga maganda at seryosong relasyon ang mga ito. And pity on him, he was the only one who came without a companion. Suddenly, he felt he was unlucky. Everyone seemed happy and contented with her lives and careers. While he just realized despite his success, his life was meaningful and boring. And he realized too, he wasn't even happy. Muli siyang napabunot ng paghinga. Ang mga nakalipas na taon sa buhay niya ay ginugol niya sa pag-aaral sa States. At 21, he was an IT specialist. At 22, he had his first ₱1,000,000 bank account. At 24, he finished a degree in business. At 25, he owned a beautiful resort in Sorsogon. At 26, he was elected as the corporation's president. And now at 29, he was unhappy and bored. He felt worthless. Alright, he passed the wealth any man would die for. The term that made even the goodness swoon, but what else? He had no serious relationship and he was getting old. Ang mga babaeng dumaan sa buhay niya na hindi na niya mabilang ay pulos panandaliang affair lamang. Didn't even last a month. Hindi siya naghahanap, babae ang lumalapit sa kanya at ibinigay ang gustong makuha ng mga babaeng iyon mula sa kanya. Expensive gift and pleasure, nothing else. Napapitlag siya sa call alert ng kanyang cellphone, padarag niyang inabot yon. Kung babae na naman ang tumatawag ay papatayin na lamang niya ang aparato. Salamat na lamang at ang pinsan niyang dentista ang tumatawag. Iyan, aniyan ang tanggapin ang tawag. Hindi pansin niya ang nasa kabilang linya kundi ang asawa nitong si Fatima. Franz, hayo ng pinsan mo. Chinek ang ngipin ni Trish. Anang babae sa masayang tunaw. Hindi niya maiwasang balikan sa isip ang naging pakiramdam niya sa asawa ng kanyang pinsan nang una niya itong makita sa family reunion sa probinsya ng kanyang lolo Alphonse. She was innocent and refreshing. Like a new-bloomed white rose anti-Ned. Hindi niya maiwasang mainggit kay Ian na nakatagpo ito ng ganoong klaseng babae. At may magandang kwento ang pag-ibig ng dalawa na nang sumunod na ang mga buwan na lamang niya nalaman. Timmy, hi. What's up? Inutusan ako ni Ian na tawagan ka para i-confirm kung pupunta ka sa reunion. Sa makalawa na yon, di ba? Natahimik siya. Iyon ang isa pang problema. Natitiyak niyang sa kanya na naman matutuon ang mga mata ng buong angkan. Mula kasi nang biglang magpakasal si Ian ay 3 na lamang silang binatang naiwan. Nang sumunod na reunion, umuwi ang isa sa mga binata niyang pinsan kasama ang asawa nito. At noong 1 taon lamang, napakasal na rin ang isa. At ang huling nasa listahan kasama niya ay magdadala na rin ng fiancé sa reunion at siya. He just broke off with his recent girl. Ibig sabihin, darating siyang mag-isa na naman. Franz. Ani Fatima na nagtaka marahil sa katahimikan. Of course I'm coming, Timmy. Hindi ko matitiis si Lolo. Okay. Galak nitong sabi. May pinapasabi rin pala si Ian. What? Kailangan mo raw magdala ng girlfriend kung ayaw mong ipakasal ka ni Lolo sa babaeng napili niya para sa'yo. What? Bulalas niya at napabalikwas ng bangon. Naalala mo, lumuwas ng Manila si Lolo? Yeah, he attended a friend's wake. Why? Sa amin siya tumuloy pagkatapos. Nag-uusap sila ni Ian. Nabalitaan na pala niyang uuwi si Manny kasama ang fiancé nito. Ikaw na lang daw ang binata sa pamilya kaya naisipan na niyang ihanap ka ng partner.
Kasal na agad ang pinaplano niya, Rance, kasal mo sa babaeng napipisil niyang maging bahagi ng pamilya. That couldn't be true, Timmy. Gusto niyang magpawisan ng malamig. Kung kay Ian ang galing ang impormasyon ay walang dadang seryoso si Lolo Alphonse dahil ang pinsan niyang iyon ang una nitong pinagsasabihan lagi ng mga sikretong plano nito. Alam kasi nitong mananatiling kay Ian na lamang ang impormasyon. Pero dahil sa magpipinsan ay sila ni Ian ang pinakamalapit sa isa't isa, hindi marahil nito natiis na hindi iparating sa kanya ang nalaman. Alam niyang ito ang kahuli-hulihang tao sa mundo na magnanais ng miserableng buhay para sa kanya kahit pa living witness ito ng mga pambabae niya. At si Lolo Alphonse, sa laki ng pagmamahal niya rito, idagdag pa ang mga nagawa nito sa pamilya nila sakaling hilingin nito iyon ay hindi niya ito kayang tanggihan. What she said is true, Vance. Narinig niyang si Ian na ang nasa kabilang linya. And it's a lucky day for you. Patuloy nito kasunod ang nakalukong tawa. Uuwi si Manny with his fiancée. Ikaw ang natitirang choice ni Lolo sa matchmaking game niya. Katapusan na ng maliligayang araw ni Rance. Boses ni Fatima sa background. Her husband chuckled. You can bring an actress. Anang pinsan. Para umarting girlfriend mo. But be sure na hindi ka mabubuking ni Lolo o sino mang kasapi ng puwersa niya. Ang tinutukoy nito ay ang mga kamag-anak nilang nagnanais makitang mag-asawa na siya. Or else sa kagbakong pa makakasal, pinsan. Tumatawang patuloy ito. The old man hates being fooled, you know it. Kaya kung magbabayad ka ng babaeng magpapanggap na nobya mo, siguraduhin mo ang dalawang bagay. Una, magaling umarti para hindi kayo mabuking. Second, kaya mong pakisamahan habang buhay kung sakaling magkagipitan at may kasal ka sa kanya sa harap ni Lolo. Huwag mong kalilimutang walang annulment record ang mga Javier. Litanya pa nito. Simulan mo nang maghanap, Rance. Si Fatima ulit sa background. Narinig niya ang sabay na pagtawa ng mag-asawa. Napaungol siya sa iritasyon. Who's lucky woman? Ang babaeng napipisil ng lolo niyang pakasalan niya ang kanyang tinutukoy. Wrong. Unlucky, kilala kita. Whatever. Sino nga? No one knows. Walang sinabi si Lolo. Sinubukan kong kumuha ng impormasyon sa iba nating pinsan, wala rin silang alam. SH asterisk T. Yes, do something or you'll be in a real SH asterisk T. You owe me one, Rance. I warned you. Damn. Malakas na tawa nito ang huli niyang narinig bago ito nawala sa kabilang linya. Napatulala na lamang siya sa kisame sa mahabang sandaling lumipas. At nang sa wakas may pangalan siyang naisip na solusyon at agad niya itong tinawagan. Oh, Rance, bakit? Si Tina yon, ang tanging babae niyang kaibigan na hindi niya naging main-time lover. Conservative kasi ito at kilala ang liko ng bituka niya. Kaya hindi na niya sinubukang isali ito sa listahan niya. I heard you broke up with your man. Yes, so what? Irritabling sagot nito. Will you be my fiancé for days? What? Gulantang nitong bulalas. Kailangan ko ng false girlfriend tense. Shut up, Ranilo Javier. At nawala na ito sa kabilang linya. Napamura siya. Muli niya itong tinawagan. Ito ang gawin mo, Rance, okay? Inis na turan ng babae nang tanggapin muli ang tawag niya. Pumunta ka ng Batanes. Huwag kang magbarko o mag-eroplano, take a bus, okay? Sigurado pagdating mo ng Batanes ay matino na yang isip mo? Muli nitong pinatay ang tawag niya. It's payback time, Rance. Mapait niyang turan sa sarili at ibinagsak muli ang katawan sa kama. Ito na marahil ang resulta ng pambabae niya. May kakasal siya sa babaeng pinili ng kanyang lolo. Napaungol siya sa inis. Tahimik na lumuluha si Kay. Hating gabi na noon at tahimik na ang lahat ng kasabayan niyang pasahero sa bus. She was heading to Legazpi City, in no particular place. Pictures lamang at address kung saan iyon matatagpuan ang dala niya. Mula kay Warren ang mga larawang iyon na kinuha raw ito sa internet blog kung saan ang blogger ay nagpo-promote ng lugar.
Hiningan niya kasi ng suggestion ng kaibigan kung saan siya maaaring magtungo. Ayaw niya sa abroad, halos napuntahan na niya ang mga kilalang scenery sa iba't ibang bansa. Ang gusto niya ay tahimik, yung walang distraction, wala ang pressure ng syudad kaya itinuro nito sa kanya ang lugar na iyon. Dahil gusto niyang subukan ng mga bagay na hindi pa niya nagagawa, imbes na mag-eroplano ay sumakay siya ng bus. At hito nga, halos 4 na oras na siyang nasa biyahe. Siguro ay hatid ng katahimikan kaya napaiyak muli siya. Hay lolo, bakit mo nagawa sa akin ito? Nang makita niya sa isip ang nakangiting mukha ng abuelo ay napahikbi siya. Despite what he had done, she missed the old man. At ngayon lamang tumitimo sa diwa niya ang katotohanang mag-isa lamang siya at wala ng pamilya. She sobbed helplessly. Are you alright, miss? Napapitlag siya sa tanong. Mula kaninang umupo siya sa bus ay hindi na niya inalis ang tingin sa labas ng bintana. Ni hindi na nga niya na malayang may naupo sa kanyang tabi. Miss. Anang lalaki. Yeah. Mahina niyang sagot sa paos na tinig. Hindi siya bumaling dito, tinayo niya lamang ang basang mukha at sinikap huwag lumikha ng tunog ang paghikbi niya. You're not. Sabi nito. Ang totoo, gusto kong matulog pero hindi ko magawa dahil kanina ka pa umiiyak. Sorry. Aniya sa apologetic na tuno. Pasensya ka na, mananahimik na ako. Kailangan mo ba ng balikat? Oh, badly. Sagot ng isip niya, pero nang mag-sink in sa kanya ang tanong ay bigla siyang napabaling dito. Dahil patay na ang ilaw sa bus at tanging ang malamlam na ilaw na lamang malapit sa driver ang may sindi ay hindi niya malinaw na nakita ang mukha ng katabi. Balto lamang nito ang naaninag niya, malaking lalaki ito base sa espasyong nakuha ng katawan nito sa upuan. Hindi ako masamang tao. Anito. Nabusisan niyang tila nakangiti. Safe ka sa balikat ko. And I promise you, you'll feel better. Hindi siya nakaimik. Ganoon ba kaingay ang pag-iyak niya para mag-offer ito ng yakap upang manahimik lamang siya? And why does she feel a certain urge to throw herself at him? Ganoon ba siya ka-vulnerable para naisin niyang magpayakap sa kung sino mang lalaking ito? Magkwento ka, if you want to. Kahit hindi ko maiintindihan dahil hindi naman kita kilala, makikinig ako. There was something in his tone that warmed her heart. Nababaliw na yata siya bunga ng kanyang mga alalahanin kaya kung ano-ano na ang nararamdaman niya. Do you mind? Masuyong saad nito at nararamdaman niya ang isang braso nitong umikot sa balikat niya at umakbay sa kanya. Dapat ay tumanggi siya at dumistansya o kaya ay tawagin niya ang driver o ang sino man sa mga kasabayan nila para humingi ng saklolo. Dahil tsinatsansingan siya nito pero hindi, wala siyang ginawa kahit ano. Hindi siya tumutol. He pulled her closer, very gentle na para bang binibigyan siya ng pagkakataong magprotesta at dumistansya, pero hindi pa rin siya umimik. Okay, let daddy hug you. Crying lady. Hindi niya magawang tumawa sa sinabi nito. Ganap na siyang niyakap ng estranghero. Her face rested on his solid but warm chest. And she felt good. And he smelled great. Soap and nothing, just clean. Hindi na ito nagsalita. At ang braso nitong yamakap sa kanya ay nanatili lamang sa kung saan itong bahagi pumaikot. There was no sign of danger from him. Unti-unti siyang napanatag hanggang kusa siyang kumilos upang sumiksik pa sa katawan nito. You can cry. Narinig niyang mahinang tura nito maya-maya. As if no encouraged to hear to pour out the hard feelings. At kapag napagod ka na, matulog ka na rin. Tulog na ang lahat kaya matutulog na rin ako. Hindi sumagot si Kay, ipinikit lamang niya ang mga mata. Simula nang mamatay ang lolo niya, ngayon lang siya nakaramdam ng ganito sa isang yakap. Maraming yamakap at nakiramay sa kanya mula sa burol hanggang nitong mga huling araw, subalit walang yakap na naghatid sa kanya ng ganitong pakiramdam. It was the type of hug that said there's nothing to fear, you're safe in my arms. Hindi na siya nag-isip at nag-analisa pa. Hinayaan na lamang niya ang sarili.
Hindi ba ito ang dahilan kaya siya umalis ng Maynila? Ang magawa ang lahat ng hindi pa niya nagagawa. Nang sa ganoon, kapag nagpakasal siya at naging unhappy ang married life niya, aalalahanin niya lamang ang 2 linggo niyang escape at magiging okay na siya. She would create happy memories. And she found one already, ang gabing ito sa mga bisig ng isang estrangherong yamakap sa kanya. For some reason, her tears stopped flowing. And later on, nakaramdam na siya ng antok. Isang tinig ang gumising sa diwa ni Kay. May sinabi ang tinig na iyon, pero hindi niya naintindihan. Pagkatapos niyon, mga kaluskos at yabag ang naramdaman niya. Saglit siyang nakiramdam. Nakahinto ang boss. Unti-unti siyang nagmulat ng mga mata. Napaungol siya dahil sa pagkasilaw ng liwanag. Maliwanag na ang ilaw sa loob ng bus at nagsisibabaan ng ilang pasahero. Napakurap-kurap siya, nasaan na ba sila? Muling nagsalita ang tinig kanina. Ang konduktor pala ng bus. At noon din lamang niya napagtanto kung nasaan siya. Yakap-yakap pa rin siya ng katabi niya. Bigla siyang dumistansya na naging dahilan ng bigla nitong pagkagising. Tulog na tulog din pala ito habang yakap siya samantalang siya naman ay payapang-payapa sa mga bisig nito buong gabi. What? Nabiglang tanong nito na animo ay may hold up. At nagtama ang mga mata nila. Hindi siya napigilan ng pagsinghap habang titig na titig sa light brown nitong mga mata na animo ay tutunawin ang kahit anong titigan. It was as if everything had stopped. And they were left in a place where everything was beautiful. At tanging pintig na lamang ng puso niya ang tunog na naririnig niya. Hi! Sabi nito na tila ba noon na lamang naging aware sa paligid at sa nangyari sa pagitan nila. Kitang-kita niya ang unti-unting pagguhit ng ngiti sa perpekto nitong mga labi. Napasinghap siyang muli at naramdaman niya ang pag-iinit ng pisngi. Idmanda mo ba ako? He asked still smiling. Hindi pa rin siya nakasagot, sa halip ay napalunok. Now, Kay. Meet the king of the gorgeous Adams on earth. Mas lumawak ang ngiti nito nang makitang nakatulala pa rin siya. This man definitely knew how to use his charm. Muling nagsalita ang konduktor. Noon lamang niya napagtantong nagmistyale siyang tanga sa harapan ng katabi. And for heaven's sake, hindi ito ang unang pagkakataong nakakita siya ng gwapo. Ano daw ang sabi niya? At inilipat niya sa konduktor ang tingin. Goodness, Kay, hindi siya ang unang gwapong nakita mo. Marami sila at sa iba-ibang bansa pa. Some even pursued you. Ano at nakatulala ka? Wika nito sa sarili niya. Kung gusto mo raw gumamit ng CR, bumaba ka at bumalik ka agad nang sa ganoon ay hindi ka maiwan ng boss. Tila na-amuse nitong paliwanag. Kung hindi siya nagkakamali, Bicol dialect ang gamit ng konduktor. Bicolano ka? Tanong niya. Iba ang hitsura nito sa mga kasabayan nila. Sa eroplano ay madalas niyang makasabay ang mga tulad nito na kahit nakasuot lang ng jeans at polo, halatang hindi basta-basta. 1/4. Tugon nitong nakangiti pa rin. 1/4 Spanish-American, and half Filipino. That makes you 3/4 Filipino. Nasa Luzon ang Bicol sa pagkakaalam ko. Sabi niya. His soft laugh echoed inside the bus. Napangiti na rin siya. Mas gwapo ito kapag tumatawa. Bababa muna ako. Anitong nakangiti pa rin. Alam mo ba kung saan ang CR? Pwede mo akong samahan? Aniyang naghanda na rin sa pagtayo. Bawal. Ngiti nito. Bawal ako sa female comfort room. Natawa siya at kamantak na niya itong maampes. Naalala niya si Warren na malaking tulong ang sense of humor kapag wala siya sa mood. Tara na. Yaya nito at nauna nang naglakad sa aisle upang bumaba sa bus. Sumunod siya. Inihatid mo na siya nito sa dulo ng mga pasaherong nakapila para gumamit ng banyo bago siya iniwan. Pagkalipas ng ilang minuto, nasa tabi na niya itong muli at may 6 pa silang nasa labas ng CR. May coins ka ba? Tanong nito sa mahinang boses. Ha? Aniyang kumunat ang noo. 3 pesos. Wala eh. Kinapa niya ang bulsa.
₱100 lang ang pinakamaliit kong bills, why? Sa halip na sumagot ay hinawakan nito ang isang kamay niya at inilagay sa kanyang palad ang ₱5. Umawang ang mga labi niya para magtanong pero naunahan na siya nito. Hindi tinatanggap ang ₱100 bill sa loob, ₱3 lang. Walang maintindihan tumango-tango siya. Bayad sa paggamit ng banyo, miss. Anang kasunod niya. Napansin yatang nagtataka siya. Ah, ang tanging nasabi niya. Salamat sa iyo, lolo. Kung hindi sa addendum niyo, hindi sana ako nagmumukhang tanga sa dulo ng pilang ito. Naisip niya nang sa wakas ay dalawa na lamang silang nasa labas ng CR. Hihintayin kita doon. Anang lalaki kasama niya. Malapit sa food stand ang tinutukoy nito. Okay. Ngumiti siya ng pasasalamat rito.